Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 5. Quarter 1, Lesson 4. Ang ating mga aralin ngayong linggo ay tungkol sa tulang pambata, metapora, at pang-abay na panang-ayon. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Mga kasanayan sa pakikinig at pagbasa. Nakalalahad ng pangunahing kaisipan ng tulang pambata. Natutukoy ang ginamit na metapora sa tulang pambata. Nauunawaan ang mensahe at layunin ng tula. At naibabahagi ang sariling karanasan kaugnay ng paksa ng tula. Mga kasanayan sa pagsasalita at pagsalungat. Nakapagsasalaysay ng mga karanasang may kaugnayan sa tema ng tula gamit ang pang-abay na panalungat. Mga kasanayan sa panonood at presentasyon. Nakikilala ang kahulugan ng mga elemento ng tekstong multimodal tulad ng graphics, illustrations, icons at iba pa, lalo na kung may kasamang presentasyon ang tula. Nakagagamit ng mga elementong ito sa sariling presentasyon ng tula o kwento. Unang araw. Sagutin natin ng tama ang bawat tanong bago tayo magsimula sa ating aralin. Ito ay isang munting balik-aral. Narito ang 5 katanungan na dapat ninyong sagutan. 1. Ano-ano ang mga salitang naglalarawan? Sagot, pang-uri at pandiwa. 2. Ano ang pang-uri? Sagot, naglalarawan sa pangalan o panghalip. 3. Ano ang pang-abay? Sagot, naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. 4. Ano-anong pang-abay ang alam nyo na? Sagot, pamanahon, panlunan, pamaraan, panggaano, at panalungat. Maaari kang magdagdag ng iba pa. 5. Magbigay ng isang uri ng pang-abay at sabihin ang gamit nito. Sagot, pamanahon, nagsasaad ng panahon ng pagsasagawa ng kilos. Panlunan, lugar. Pamaraan, paraan. Panggaano, nagsasaad ng sukat o timbang panalungat. Pagtukoy. Sa lungguhitan ang pang-abay sa bawat pangungusap at bilugan ang salitang inilalarawan nito. Pagkatapos, isulat sa patlang ang uri ng pang-abay. Basahin natin ang mga pangungusap. 1. Sina Minmin at Dorothy ay masayang naglalaro ng sungka. 2. Ang bagong sungka ay ibinigay ng lola nila kahapon. 3. Sila ay umupo sa labas ng bahay. 4. Tila mananalo si Dorothy sa kanilang labanan. 5. Mabilis na naubos ni Dorothy ang mga bato ni Minmin. 6. Madali sigurong matapos ang laro ng dalawa. 7. Baka konting ikot na lang. 8. Tinalo ni Dorothy ng 2 beses si Minmin. 9. Sumigaw ng malakas si Dorothy dahil sa tuwa. At 10. Malungkot siguro si Minmin, subalit nakangiti lang siya.
Narito naman ang susi sa pagwawasto sa ating munting balik-aral. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Mga bata, may isa akong balitang nais ibahagi sa inyo ngayon. Kumakailan lamang noong Pebrero 9, 2024, may isang bagong silang na sanggol ang iniwan sa isang CR ng isang gasolinahan sa Quezon City. Nakalulungkot isipin ng ina mismo ng sanggol ang nag-abandona sa kanya. Hinahanap na ngayon ng mga pulis ang ina upang managot. Bakit mahalagang malaman at maunawaan mo ang iyong mga karapatan bilang isang bata? Sagot: mahalagang malaman at maunawaan mo ang iyong mga karapatan bilang isang bata dahil ito ang nagsisilbing proteksyon mo laban sa anumang pang-aabuso, pananakit o hindi makatarungang pagtrato. Kapag alam mo ang iyong mga karapatan, mas madali mong ipagtanggol ang iyong sarili at malaman kung kailan ka dapat humingi ng tulong. Para sa ating bokabularyo, piliin sa bandang kanan ang kahulugan ng salitang nasa lungguhitan sa loob ng kahon. 1. Si nanay ay ilaw ng tahanan. A. Gumagabay at nagbibigay ng direksyon. B. Pinagmumulan ng liwanag. 2. Itinuturing kang anghel ni Itay. A. Nagbabantay o nagbibigay ng proteksyon. B. Isang nilalang na may kapangyarihan. 3. Ang hangin ay haplos na nakapagpapahinga. A. Masahe o himas. B. Nagbibigay ng kapahingahan. 4. Ang tanawin ay paraiso sa sobrang ganda. A. Kalangitan. B. Lugar na kaaya-aya. 5. Ako ay laging nasa puso ng aking pamilya. A. Minamahal. B. Bahagi ng katawan. 6. Narito naman ang susing sagot. 1A, 2A, 3A, 4B, 5A. Kaugnay na paksa bilang isa. Pagbabasa ng tulang pambatang naratibo. Basahin natin ang isang tulang pambata tungkol sa pinagpalang bata na isinulat ni Lilibeth C. Agno. Unang saknong, taong 2006 nung una kong makita ang liwanag. Sa lungsod ng Lawag ako'y pinanganak. Pilipino ang aking ipinagmamalaking nasyonalidad. Larena Jessica Agno ang sa akin itinawag. Ikalawang saknong, ako ay nagkaisip at lumaking maligaya, laging nasa puso ng pamilyang mapag-aruga. Sadyang inaalagaan ng aking anghel na ama at tunay na ginagabayan ng ilaw kong ina. Ikatlong saknong, sa Barangay Visaya kami nakatira, isang lugar na talagang tahimik at payapa. Ang hangin ay haplos at tunay na sariwa. Ang tanawin ay paraiso, totoong maganda. Ikaapat na saknong, doon sa amin ako ay talagang nalilibang. Kami ay naglalaro ng aking mga kaibigan. Nagbibisikleta kami sa mga lansangan, naliligo sa ilog kasama ang mga pinsan. Ikalimang saknong,
O anong saya ang aking nadarama sa piling ng pamilya at mahal na bansa. Pinahahalagahan ang mga tulad kong bata, mga karapatan ko ay aking natatamasa. Narito naman ang mga gabay na tanong tungkol sa tula na ating binasa. Mayroon tayong 5 tanong, sagutin ito sa inyong kwaderno. Sagutan natin. 1. Ano ang layunin ng tula? Sagot, ang layunin ng tula ay ipakita ang kasiyahan, pagmamahal, at pagpapahalaga sa isang batang lumaki sa isang mapagmahal na pamilya, mapayapang pamayanan, at maayos na kalikasan kung saan natatamasa niya ang kanyang mga karapatan bilang bata. 2. Sino ang nagsasalita? Ano ang kanyang kwento? Sagot, ang nagsasalita ay sila Reyna Jessica Agno, isang batang ipinanganak noong 2006 sa Lawag. Inilahad niya ang kanyang masayang karanasan sa paglaki kasama ang mapagmahal na pamilya at masayang pamumuhay sa kanilang tahimik na barangay. 3. Anong saknong ang maaaring simula, katawan at wakas ng kanyang kwento? Basahin ang mga saknong na kinaroroonan ng simula, katawan at wakas ng tulang nagsasalaysay. Sagot, simula, saknong bilang isa, ipinakilala ang sarili ng nagsasalita kung kailan at saan siya ipinanganak. Katawan, saknong bilang 2 hanggang 4, ikinuwento niya ang kanyang masayang pagpapalaki, ang kanyang pamilya, lugar na tinitirhan at mga gawain sa araw-araw. At ang wakas, saknong bilang 5, inilahad niya ang kanyang damdamin ng kasiyahan at pagpapasalamat sa mga natatamasang karapatan bilang isang bata. 4. Bakit masaya ang bata? Sagot, masaya ang bata dahil pinalaki siya ng isang mapagmahal na pamilya. Nakatira siya sa isang tahimik at magandang lugar at nagagawa niya ang mga karaniwang gawain ng isang masayang bata tulad ng paglalaro at pagsama sa mga kaibigan at pinsan. Higit sa lahat, natatamasa niya ang kanyang mga karapatan bilang isang bata. 5. Ano-anong karapatan ng bata ang tinutukoy sa mga saknong bilang 1 hanggang 4? Piliin ang larawan at karapatang angkop sa unang saknong, 2, 3, at 4. Isa-isahin natin ang mga karapatan ng batang Pilipino. 1. Mapaunlad ang kakayahan. Karapatan ng bawat bata na malinang ang kanilang talento at kakayahan sa pamamagitan ng edukasyon, sining, at iba pang gawain. 2. Magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga. Karapatan ng bata na magkaroon ng maayos, ligtas, at mapagmahal na tahanan kasama ang pamilyang mag-aaruga sa kanya. 3. Manirahan sa tahimik at payapang pamayanan. Karapatan ng bata na lumaki sa isang ligtas at mapayapang komunidad na walang karahasan. 4. Maisilang magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Mula sa pagsilang, may karapatan ang bata na mairehistro, magkaroon ng pangalan at makilala
bilang mamamayan ng bansa. 5. Mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. May karapatan ang bata sa oras ng paglalaro at paglibang bilang bahagi ng kanyang malusog na paglaki. 6. Magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong pangangatawan. Karapatan ng bata na mabigyan ng sapat at masustansyang pagkain upang manatiling malusog at malakas ang katawan. 7. Mabigyan ng sapat na edukasyon. Karapatan ng bawat bata na makapag-aral at makatanggap ng dekalidad na edukasyon para sa magandang kinabukasan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Iugnay ang akda sa tunay na buhay, sariling karanasan o obserbasyon ng mga bata. Narito ang mga dapat gawin para sa guro. A. Magkwento tungkol sa isang batang hindi nagkakaroon ng pagkakataong makapaglaro dahil sa mga gawaing bahay. Kunin ang reaksyon ng mga mag-aaral. B. Ipakwento ang ginagawa ng mga bata upang makapaglibang. C. Ipasalaysay sa mga mag-aaral ang mga ginagawa ng kanilang mga magulang bilang pag-aalaga sa kanila. D. Ipalarawan ang lugar na tinitirhan ng mga bata. Maaari silang papiliin ang nagugustuhan nilang tanawin doon. Talakayin naman natin ang forma ng tula. A. Ilang saknong mayroon ito? B. Ilang taludtod ang makikita sa bawat saknong? C. May tugmaan ba ang mga taludtod? Magbigay ng halimbawa. D. Pag-usapan ang mga simbolong ginamit sa tula. Itanong sa mga mag-aaral kung paano ginamit sa tula ang mga salitang may kahulugang konotasyon katulad ng puso, anghel, ilaw, haplos at paraiso. E. Itanong, bakit hindi angkop sa tula ang literal na kahulugan ng mga salita? Ipakilala ang tayutay na metapora o pagwawangis. 6. Ipabasang muli ang tula. Ipaalala ang angkop na diksyon at ekspresyon. At 7. Tumawag ng isang bata upang bigkasin ng tula. Papalitan ng bata ang mga bahaging nasalangguhitan upang umangkop sa sarili niyang pagkakakilanlan at karanasan. Pinagpalang bata na isinulat ni Lilibeth C. Agno. Narito ang mga salitang nakapula o may salungguhit. Taong 2006, Lungsod ng Lawag, Pilipino, Larena Jessica Agno. Ama, ina, Barangay Visaya. Kaibigan, nagbibisikleta at naliligo sa ilog. Pinatnubayang pagsasanay. Pangkatin sa 5 ang klase, sabihing bibigyan nila ng interpretasyon ang saknong ng tula na naibigay sa kanila sa pamamagitan ng kahit na ano sa sumusunod. Pag-rap, pag-awit, sabayang pagbigkas, karaniwang pagbigkas ng tula. Pumili ng isang saknong, ipagpalagay na ikaw ang bata sa tula. Gumuhit ka ng larawan o magkwento ka tungkol sa natatamasa mong karapatan bilang bata na nauugnay sa napili mong saknong. Iguhit ang larawan o ikwento ang sariling karanasan. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, ang tayutay na pagwawangis o metapora. Bilang simula ng ating aralin, sagutin ang mga sumusunod na katanungan.
Sagutan natin. 1. Ano ang tayutay? Ito ay espesyal na paraan ng pagpapahayag ng damdamin o ideya gamit ang malikhaing salita. Ginagamit ito sa tula at iba pang panitikan. 2. Ano-anong tayutay ang napag-aralan ninyo sa grade 4 sa aralin 3 ng grade 5? Pagbabahagi ng sagot sa klase. 3. Ano ang metapora? Ito ay tayutay kung saan inihahalin tulad ang dalawang bagay nang hindi gumagamit ng mga salitang tulad ng o parang. 4. Ano ang ibang tawag dito? Sagot, ang metapora ay tinatawag ding pagwawangis. 5. Anong kahulugan ang taglay ng mga salitang ginagamit sa pagwawangis? Sagot, ang mga salita sa pagwawangis ay may malalim o dituwirang kahulugan, hindi literal. Kaya kailangan nating itong unawain ayon sa damdamin o mensahe ng tula. 6. Ano ang ibig sabihin ng kahulugang denotasyon at konotasyon? Sagot, denotasyon, ito ang literal o tunay na kahulugan ng salita mula sa diksyonaryo. Halimbawa, rosas, isang uri ng bulaklak. Konotasyon, ito ang malalim, simbolikong kahulugan ng salita. Halimbawa, rosas, maaaring simbolo ng pag-ibig o pagmamahal. Pinatnubayang pagsasanay. A. Salungguhitan ang mga ginamit na metapora sa akda. Si Melissa. Si Melissa ay isang bituin sa kanilang paaralan. Marami siyang tagahanga, hindi lang dahil isa siyang magandang bulaklak, kundi isa rin siyang utak sa maraming proyekto para sa ikabubuti naming mga bata. Siya ay isang ilaw na maaaring magliwanag sa landas ng mga kabataan. Si Melissa ay isa ring anghel na naglalayo sa iyo sa mga kapahamakan. Narito ang kasagutan. Bituin, bulaklak, utak, ilaw at anghel. B. Kilalanin kung konotasyon o denotasyon ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Isulat ang K kung konotasyon at D kung denotasyon. 1. Hindi maiiwasan ang mga tinik sa lipunan. 2. Sila ay nagdudulot ng bagyo sa ating buhay. 3. Dahil sa kanila, ang mga bata ay nadadamay. 4. Nagugulo ang payapa nilang buhay. 5. At naaapektuhan ang kanilang kinabukasan. Narito ang mga sagot. 1. Konotasyon. 2. Konotasyon. 3. Denotasyon. 4. Denotasyon. At 5. Denotasyon. Paglalapat at pag-uugnay. Bumuo ng tatlong pangungusap tungkol sa larawan. Ang unang pangungusap ay nagsasaad ng kahulugang denotasyon. Ang ikalawa ay nagsasaad ng kahulugang konotasyon. Ang pangatlo ay ginagamitan ng metapora. Halimbawa, bagyo. A. Maraming bagyo ang dumadaan sa bansang Pilipinas. B. Napagtagumpayan niya ang mga bagyong dumaan sa kanyang buhay. At C. Ang nangyaring aksidente ay isang malakas na bagyong pinagdadaanan niya ngayon. 1. Ahas. A. Ang ahas ay isang hayop na gumagapang at walang paa. Denotasyon. B. Tinawag siyang ahas ng kanyang kaibigan dahil sa kanyang pagtataksil. Konotasyon. C. Si Marco ay isang ahas sa pangkat
tahimik ngunit traidor. Metapora. 2. Bituin. A. Ang bituin ay makikita sa langit tuwing gabi. Denotasyon. B. Ang kanyang anak ay tinuturing niyang bituin sa kanyang buhay. Konotasyon. C. Si Ana ang bituin ng entablado sa gabi ng pagtatanghal. Metapora. 3. Ulo. A. Ang ulo ay bahagi ng katawan na nasa ibabaw ng leeg. Denotasyon. B. Si Aling Rosa ang ulo ng kanilang pamilya. Konotasyon. C. Ang kanyang ulo ay isang bumbilyang palaging may naiisip. Metapora. Kaugnay na paksa bilang 3. Pang-abay na panang-ayon. Pagproseso ng pag-unawa. 1. Humalaw ng mga halimbawa mula sa tula. Magtanong sa mga mag-aaral upang mapalabas ang mga sumusunod na pangungusap. A. Siya ay sadyang inalagaan ng kanyang ama. B. Siya ay tunay na ginagabayan ng kanyang ina. C. Nakatira siya sa isang lugar na talagang tahimik at payapa. D. Ang hangin doon ay tunay na sariwa. E. Ang tanawin ay totoong maganda. F. Siya ay talagang nalilibang doon sa kanilang lugar. 2. Ipasuri ang bawat pangungusap upang matukoy ng mga bata ang pandiwa o pang-uring ginamit dito. Mga pangungusap na may pang-uri. 1. Nakatira siya sa isang lugar na talagang tahimik at payapa. 2. Ang hangin doon ay tunay na sariwa. 3. Ang tanawin ay totoong maganda. 3. Ipatukoy ang mga salitang naglalarawan sa mga pandiwa at pang-uri. Mga salitang naglalarawan sa mga pandiwa. 1. Siya ay sadyang inaalagaan ng kanyang ama. 2. Siya ay tunay na ginagabayan ng kanyang ina. 3. Siya ay talagang nalilibang doon sa kanila. 4. Ano ang gamit ng mga salitang may salungguhit? Sagot, naglalarawan ng pandiwa o pang-uri. 5. Ano ang tawag sa mga ito? Sagot, pang-abay. 6. Ano ang pagkakatulad ng mga pang-abay? Sagot, pare-parehong nagsasaad ng pagsang-ayon o pagpabor o pagpayag sa pandiwa o pang-uri. Halimbawa, totoong mahirap maghanap ng pera sa pamilya. Pang-abay, totoong mahirap. Pandiwa, maghanap. Sadyang mahilig tumulong sa mga bata, ang taong iyan. Pang-abay, sadyang mahilig. Pandiwa, tumulong. Si Mayor ay talagang walang sawang gumagawa ng mga programa para sa mga mag-aaral. Pang-abay, talagang. Pang-abay, walang sawang. Pandiwa, gumagawa. 7. Narito ang ilang panghalimbawa ng mga pang-abay na panang-ayon. Walang duda, tama, sige, syempre, tiyak, opo, oo, oho. 8. Ipagamit sa pangungusap ang mga pang-abay na panang-ayon. 9. Bilang paglalahat, itanong kung ano ang pang-abay na panang-ayon at ang gamit nito. Pinatnubayang pagsasanay. Sa lungguhitan ang lahat ng pang-abay na panang-ayong ginamit sa mga talata. Bilugan din ang inilalarawan ng bawat pang-abay at gumuhit ng palaso
o arrow mula sa pang-abay patungo sa inilalarawan nito. Ang ating babasahin ay tungkol sa Pagudpod Beach ni Lilibeth C. Agno. Basahin natin. Ang aming pamilya ay nagplanong mag-picnic sa Pagudpod Beach. Talagang sabik kaming makapunta roon. Totoong natuwa kaming nakarating sa dagat. Tunay na napakaputi ng buhangin doon at sadyang malinis ang tubig sa dagat. Siyempre, agad kaming naligo. Oo, naglaro rin kami sa malinis na buhangin. Halos hindi kami maiuwi pagdating ng hapon. Walang dudang nag-enjoy ang buong pamilya namin sa araw na yon. Subukan nyo rin kayang mamasyal doon. Tiyak na magugustuhan nyo rin ang lugar na iyon. Siguradong mag-uuwi pa kayo ng puting buhangin at mga kabibe. Sige, ikukwento mo rin ang iyong karanasan doon, ha? Narito ang susing pagwawasto. Mga sagot: talagang, totoong, tunay, sadyang, siyempre, oo, walang dudang, tsak, sigurado, at sige. Paglalapat at pag-uugnay. Basahin ang balita tungkol sa bagong programa pang-edukasyon ng Bansang Pilipinas para sa mga tulad mong bata. Sumulat ka ng iyong opinyon tungkol sa talata at ipahayag mo ito gamit ang anumang pang-abay na panang-ayon. Pumili ng pang-abay sa kahon. Totoo, tunay, sigurado, tiyak, opo, talaga, sadya, siyempre, walang duda at oo. Narito ang inyong sasagutan. Basahin at unawain. Sagutin ang mga katanungan bawat talata. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Isulat sa kwadro ang mga bagay na natutunan mo sa linggong ito. Mga karapatan ng bata. Maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Magkaroon ng tirahan at pamilyang nag-aaruga sa kanya. Manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan. Mabigyan ng pagkakataong makipaglaro at makapaglibang. Pang-abay na panang-ayon. Ano ito? Pang-abay na nagsasaad ng pagsang-ayon o pagpabor sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Mga halimbawa, sadya, totoo, tunay, talaga, siyempre, walang duda, tama, tiyak, opo, oo, oho. Metapora o pagwawangis. Ano ito? Ito ay isang uri ng tayutay na ginagamit sa tiyak na paghahambing. Mga halimbawa, siya ay isang anghel. Ang kanyang kamao ay bakal. Kahulugang konotasyon at denotasyon.
Ano ang kahulugan ng konotasyon? Ito ang malalim na kahulugan ng salita batay sa pagkakagamit nito sa pahayag. Halimbawa, siya ay may pusong bato. Ano naman ang kahulugan ng denotasyon? Ito ang literal na kahulugan ng salita. Halimbawa, maraming bituin sa kalangitan ngayong gabi. Pagninilay sa pagkatuto, ipabuo ang talaan. Ano ang iyong naisip matapos malamang may karapatan ka bilang isang bata? Ano naman ang iyong nararamdaman kung hindi mo nagagawa ang mga karapatan mo bilang isang bata? Ano ang iyong nararamdaman matapos malamang may mga batang pinagkakaitan ng kanilang karapatan? At panghuli, ano ang iyong gagawin upang makatulong sa mga batang pinagkaitan ng karapatan? Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa ating pagsusulit sa lungguhitan ang lahat ng pang-abay na panang-ayon na ginamit sa tula. Ito ay may pamagat na isang langit sa lupa. Narito naman ang susing sagot. Tunay, sadyang, walang dudang, totoong, talagang, siyempre at tiyak. C. Gamitin sa pangungusap ang salitang langit ayon sa kahulugang denotasyon, pagkatapos ibigay ang kahulugan para sa 2 puntos. Narito ang susing sagot. D. Tukuyin kung ang salitang may salungguhit ay may kahulugang konotasyon o denotasyon para sa 4 na puntos. Batong, bato, buwaya, buwaya. Narito naman ang susing sagot. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!